Mga plano ni JJ Redick at isang big man na kanilang balak kunin yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! JJ Redick ibinunyag na gusto ng Lakers na makakuha ng isang big man. Bagamat maganda naman daw ang kanilang roster at balance din daw ito. Pero sinusubukan pa rin daw nila na makakuha ng isa pang big man. Dahil kung titingnan daw ang Western Conference sa ngayon, lalo na sa mga kupunan ng Denver, Minnesota, OKC at Memphis Grizzlies, ay marami sa kanilang mga players ang mga big man. Kaya kailangan daw ng Lakers na ma-upgrade ang kanilang roster para makasabay sila pagdating ng playoffs. Na bagamat na sa Lakers daw itong si Anthony Davis ang isa sa mga pinakamahusay na big man sa ngayon sa NBA, ay mahihirapan pa rin daw si Davis sa kanilang depensa lalo na kung wala itong kasama sa loob ng court na isang mahusay na sentro. Sinubukan na nga din daw ng Lakers ang kanilang mga big man na sila Christian Wood at Jackson Hayes sa nakaraang regular season. Pero hindi daw nakuha ng Lakers ang kanilang expectation sa mga ito. Kaya naman ay maaaring gumawa ang Lakers ng isang trade para makakuha ng isang mahusay na sentro na makakasama ni Anthony Davis kagaya ng ginawa nila noong 2020 sa NBA bubble. Na dito nga ay maaaring ibigay ng Lakers sila Gabe Vincent, Rui Hachimura at Jared Vanderbilt sa Portland Trail Blazers. At ito ay para makuha ang former number 1 overall pick na si DeAndre Ayton. Sa ngayon kasi ay maaari nang i-trade ng Portland Trail Blazers ang kanilang sentro na si Ayton. Lalo at kinuha nila sa NBA draft bilang 7 overall pick itong big man na si Donovan Clingan. Maaari na nga na mag-focus ang Portland sa kanilang mga batang players para mag-rebuild sa palibot ng kagaya ni Scoot Henderson. Kaya kung makukuha ng Lakers itong si DeAndre Ayton ay lalong lalakas ang depensa ng Los Angeles Lakers kasama itong si Anthony Davis. Hindi lang yan dahil alam naman natin na isa ring scorer na big man si DeAndre Ayton at mahusay pang rebounder. Kaya solid talaga itong addition sa Lakers, na kung saan ay makakapag-focus na si Anthony Davis sa kanilang depensa. Mababawasan nga rin ang iba nitong trabaho lalo na sa scoring kaya possible itong manatiling healthy sa buong season. Ang maganda pa kay DeAndre Ayton ay meron din naman itong shooting. Kaya naman ay malaking threat talaga sa kalaban si DeAndre Ayton. Lalo at makakapag-operate ng maayos sila LeBron at Davis sa kanilang perimeter next season kapag nangyari ito. Na possible din naman na pumayag ang Portland Trail Blazers sa trade package na ibibigay ng Lakers. Lalo at sila Gabe Vincent, Rui Hachimura at Jared Vanderbilt ay lalong magpapalalim sa kanilang roster next season. At bagay nga rin sila Vanderbilt at Rui sa young core ng Portland. Na dito ay kaya nilang masuportahan ang mga batang players ng Portland para ma-develop ang mga ito sa pagiging star player. Kaya win-win trade offers ito para sa dalawang kupunan. Na sa Portland ay magkakaroon sila ng mga players na susuporte sa kanilang ginagawang pagre-rebuild. Para naman sa Lakers ay magkakaroon sila ng isang sentro na lalong magpapalakas ng kanilang front court. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade scenario na ito? Samantalang may isa pang big man na maaaring kunin ang Los Angeles Lakers. At ang isa nga sa mga option nila para makuha via trade ay itong si Brook Lopez mula sa Milwaukee Bucks. Na kung saan ay nag-a-average ito last season ng 12 points at 5 rebounds per game. Na meron naman itong 36% shooting beyond the arc, bagamat may edad na itong 36 years old. Pero yung depensa at floor spacing na hinahanap ng Lakers ay kayang-kaya yan maibigay ni Brook Lopez. Kaya tingnan natin mga idol, kung magagawa ba ng Lakers na makuha ang nasabing big man bago magsimula ang training camp.